Eto nga ho, taalisin ko ito mga boss chipamo sir. Pati nga po dito o yung kay Ombudsman Remulla mga boss chipamo sir. Kasi narinig ko parang posibleng kasuhan ng ombudsman si Martin Romualdez. Pakinggan ho muna natin ang explain ko sa inyo pagkatapos po natin mapakinggan si Ombudsman Romualdez. The Saldico cases, and the whole pattern that happened, it was really Saldico working with some senators. Yan umpisang-umpisa pa lang ho, it is really Saldico ang nakikipag-ugnayan, nakikipagtrabaho sa mga senador, sa mga kongresista. Tapos po, si Congressman Martin Romualdez, sir? That came up with a final version of the budget. And the plan was laid out there. If fingers do not point to the speaker, former speaker, as the leader of the House, he was responsible for the appointment of Saldico. Although Saldico was elected on the floor. Biruin nyo ho mga kababayan, ang posible lang na maikaso nila kay Martin Romualdez ay dahil si Martin Romualdez daw ho yung nag-appoint dito po kay Saldico. Pero pag-aaralan pa ho yun mga boss chipamo sir. Kumbaga, kasi nga yung mga DDS, iyakan ng iyakan, bakit wala si Martin Romualdez? Bakit ganito, ganyan? Diba? Pero ano lang ho, mga bossing chipamo sir, ang pwedeng ikaso nila, dahil si Martin Romualdez daw po ang nag-appoint. Ilagay natin ang sitwasyon na yan sa sarili ko. Ano po? Paano kung ako, meron akong pinagkakatiwalaan tao? Diba? Meron akong pinagkakatiwalaan tao at etong tao na ito, talaga namang alam ko na hindi gagawa ng mali. Kaso pumalpak, biglang gumawa ng mali. Kasalanan ko ba yon, Sunshine, na pinsan ko? Bakit nakatalukbong ka? Mas masarap gumawa ng ng pinsan pag nakatalukbong. Di ba? Kasalanan ko ba yon? Kaya nga ho ang sabi dito, kung sakali man nakakasuhan ng ombudsman itong si Congressman Martin Romualdez, iyon ay dahil siya ang nag-appoint kay Saldico. Di po ba? Pero, may pero ho yun. Pero, pag-aaralan pa din ho. Diba? Pag-aaralan pa din ho. Baka hindi pa din ho. Dahil bakit? Ang hirap pong magkaso sa isang tao kung wala namang ebidensya. Ang hirap pong magkaso o magsabit sa isang tao kung sabi-sabi lang ho. Ang panghahawakan, di ba Maki Kwan o Virgie Badiola? Dehins po papayagan sa korte yun. Sabi ko nga ho sa inyo, yung mga DDS paulit-ulit lang. Si Martin Romualdez, ang mastermind ng lahat ng yan. Pero hanggang ngayon po, wala pang naipapakita na kahit anong ebidensya. Di ba? Fay Nobia? Everybody knows that Fay Nobio. it was the speaker's choice. That's why we have to hold him accountable for that. It's a novel theory. Tingin ko nga ho mga kababayan, siguro parang napipilitan na lang po si ombudsman dito. Hayaan mo na, sama na nga natin si Martin Romualdez. Di ba? Parang gano'n na. Total yung mga DDS ayaw ayaw magsitigil. No, pinipilit, wala naman silang ebidensya. O sige, kung ano yung posible at maaari at pwede. No, kahit na kahit na lang siya na lang yung nag-appoint kay Saldico. Maipilit na lang siya. Alam naman natin, mababasura, at least masatisfy yung mga DDS. Nasama yung pangalan ni Martin Romualdez. Sabi ko nga ho sa inyo mga boss, napakahirap magkaso kung wala kayong hawak na mga ebidensya laban doon sa tao. Di ba, Leonida Negrillo? I know we're crossing the boundary of normal legal theory. But we have to stretch it a bit. Kasi nga, the whole government machinery and the Filipino people suffered damages due to the acts of Saldico. And if there's nothing criminal about it, then it's negligence at least. We have to go there. We have to go to that
we have to tread that path already. That nothing is excusable here. At the least, negligence. Yun. Nothing is excusable here at the very least. Kumbaga, hahalukayin natin hanggang doon sa kung sino man ang nag-appoint dyan kay Saldico na yan. No, isama na natin nakasuhan para masatisfy din yung mga DDS. Sabi ni Faye Novio, oh yes, tumulong sila kung gusto nilang mapanagot si Martin. Alam nyo ho mga kababayan, ang dami sa kanilang nagsasabi doon sa mga DDS. Si Martin Romualdez, hanapan mo ng ebidensya, walang maipakita. Eh sayang, tingin ko sila na lang ho ang hinihintay. No? Tingin ko sila na lang ho ang hinihintay, mga boss chief amo sir, para makasuhan si Martin Romualdez. Total, mukhang mga may alam sila doon sa issue na si Martin Romualdez ang mastermind. Oh. Di ba? Should be charged against those who were responsible for their offices. Ano yan eh? Leadership principle yan eh. The buck stops with you. So meron ba tayo mga ipapatawag na mga tao na involved dun sa investigation naman po? Yun nga po, Speaker Romualdez, VP Saldico, yung mga staff niya, paano po ba natin nakikita yun? Well, we're trying to locate Gutesa if he's going to... Alam niyo po, sir, tingin ko hindi nalalabas yan si Gutesa. Alam ko sa abot ng makakaya ng mga tao na masasabit ni Gutesa kapag ka lumabas ulit, tingin ko po hindi na palalabasin yan. No? Itatago at itatago na yang si Gutesa. Eh alam naman po, kung willing talagang lumabas yan, alam naman, naririnig, panigurado ko may television, panigurado ko may mga cellphone yang si Gutesa. Di ba? Malalaman niya, hinahagilap siya, hinahanap siya. Kung talagang para sa bayan, palabas-labas ho yan kahit walang hearing. Kung talagang para sa bayan, yung sinasabi ni Marcoleta, walang pakialam dyan sa 5 milyon patong nila sa ulo ko. Ang importante para sa bayan. Diba? Pero hindi ho nagtatago na talaga NBI, ano sabi? Hindi nila mahagilap si Gutesa. Mga vloggers hinahanap si Gutesa. Pati sila Marcoleta, hindi daw alam, daw ha? Hindi daw alam kung nasa si Gutesa. Niniwala ba kayo doon? Hindi alam ni Marcoleta at hindi alam ni Mike Defensor. Hindi, si Mike Defensor, iba. Kung si Marcoleta may 5 milyong patong sa ulo si Gutesa, si Mike Defensor naman, iba ho yun. Yung kay Mike Defensor naman, mga kababayan, ano daw? Tinatago daw ng mga Marines, iniingatan daw ng mga Marines. Ayun, nagsalita yung mga Marines. Hindi daw totoo at wala silang tinatago na Gutesa. Biruin mo, kampo nila puro kasinungalingan yung mga pinagsasasabi. Akala ko ba matapang siya at Marines siya? Di ba? Sabi nga, hindi, may baril ako. Hindi ko kailangan ng witness protection program. Ganun pa. Sabi ni Chessmaster, naubusan na yata ng witnesses or ayaw nang magagamit sa kanila kasi alam nila mapapahamak sila dahil sa perang suwal. Tingin ko, if ever man, na hindi na nila ilabas yan, kabado na silang ipakita o ilabas. Bakit to? Baka sumablay na naman Yung una mga bossing, unang litaw ni Gutesa, yung medyo surprise witness pa. Mga boss chief amo sir, sablay-sablay na. Nako. Dante Marcoleta. Speaking of surprise witness, mukhang ito ang kaabang-abang. No? Si Senador Ping Lacson, meron ding surprise witness na ilalabas mga boss chief amo sir. At tingin ko, ito yung magpapaalog ng tuhod ninyong lahat. No? Kasi naibalita na yan Merong surprise witness si Senador Ping Lacson sa November 14 po. At yan ang magpapaalog sa inyong mga itlog. Sabi ni Ma'am Neng Gigi, 3 lang dahilan. Bakit di mahagilap si Gutesa? Nagtatago, tinatago o baka pinapatay na. Sabi ni Chessmaster, baka pumalpak na naman daw
si Gutesa. Totoo. Isa yan sa dahilan, tingin ko, kung bakit ayaw nang palabasin.